Parang itong mga hindi mo ako pinapansin. Nakapagtampo ka. Hindi ka nagsasabi sa akin eh. Iba ang naisip ko. Alam ko nagtampo ka. Nagtampo ka nun. Naramdaman ko. Medyo lang naman po. Si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, this is Kuya Jens. So bago lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para di-updated sa mga bago-upload na video. At huwag po nating kalimutan suportahan ang Badong Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Prab. At para-suportahan din po ang mga kasamahan sa Badong Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ngayon mga Kalingap, bibigyan nga po natin mga Kalingap ng reaction video ang nakaraang episode ng Tambalang EDC ni Kalingap Edu at ni Viancy, kung saan mga Kalingap meron din po tayo ibabahagi sa inyo na itong si Kalingap Edu po mga Kalingap ay may binulong po sa akin patungkol po mga Kalingap sa totoong nangyari o totoong dahilan po mga Kalingap ng tampuhan po nila ni Viancy mga Kalingap. At talaga naman mga Kalingap, nagkakaroon na ng mga konting tampuhan ng ating mga love team. At syempre yan po ay parte po yan mga Kalingap ng proseso ng bawat love team. So normal naman po talaga sa isang nagmamahalan na paminsan-minsan po ay nagkakaroon talaga ng tampuhan. Pero ano nga ba talaga ang totoong dahilan at bakit nga ba nagkaroon ng tampuhan ang mag-wifey at hubby mga Kalingap na si Kalingap Edu at si Viancy? So tara, panoorin po natin mga Kalingap ang ilang highlights sa mga video po sa part 36 ng Tambalang EDC in 5, 4, 3, 2. Grabe. Ano ba itong buksan? Ako lang pumasok. Nakakalado po. Para tayong naglalayo Bakit ganito? So di ba pakiusapan na lang yung guardian? Kumusta ka dito? Kumusta ang first day? Ayos lang po. Ayos lang. Namiss kita. Ba't di ka nagpaparamdam? Saman po baga? Hindi. Tara na. Papaalam na kita sa teacher mo. Nakalak po. Tapos na, wala na po kami pasok. Kaso naghihintay na po magbukas. Naghihintay ka labasan? Opo. Sige, hintayin na kita dito. Habang wala pa. Thank you po. Salamat po kayo. Grabe. Grabe, may sundo ka pa. Swerte mo talaga. Ako masundo muna sa'yo. Ganito pa lang feeling may kasama ka sa high school. Di ko to na-experience eh. Wala ka pa sa girlfriend ng high school. Wala akong girlfriend. Wala akong... Bakit po ngayon? May girlfriend po ba kayo? Wala akong kasabay. Alam mo yun? Wala akong kasabay. Sa ganito. Boring. Baka hindi po kayo nakikipagkaibigan. Medyo. Puro lalaking kaibigan ko eh. Hindi maraming babae. Uy. Ang romantic dito. Siya nga pala. Nabili na namin yung lupa dun. Sa... Dadagdagan na pala yung lupa nyo dun. Nagbili pa ulit. Grabe. Thank you po. Marami talagang Salamat po. Grabe ang biyaya. Yung iba nga po, mga unexpected naman na po. Hindi ko na po inaasahan yung mga blessings. Ako? Unexpected ba ako? Pansin po. Ay. Parang itong mga hindi mo ako pinapansin. So nga, nakapagtampo ka. Nabisi lang po nung Busy ka. Magpipista po sa amin. Marami pong ginagawa. Siyempre. Tapos yung mga kamag-anak ko pa andun. Hindi ka nagsasabi sa akin eh. Iba ang naisip ko. Ano naman po iniisip niya? Ikaw. Ako po.
Siya nga pala. Sorry. Sorry at di ako nakatid ditong nakaraan. Okay lang Alam po ko yan. nagtampo ka. Hindi naman po. Nagtampo ka nun. Naramdaman ko. Medyo lang naman po. Sabi ko na yun. Sorry na. Sorry na. Nabawi ako. Galit ka ba? Hindi. Ramdam ko eh. Ang dami po kasi ginagawa ko noon. Mm. Alam niyo na po, may binyagan doon po bagad Oo nga. sa akin. Kaya, siyempre po, ako po yung mag-aasikaso at panganay. Yung mga hugasin, laging ako hugasin. Sabagay. Hindi po din natatanggalan hugasin. Sana tinawag mo ako, no? Hindi na nga po kayo nakapunta. At di ka kasi nag-chat. Di ka Kainaw, nakala- sabi na po ako noon. Sorry na. Sorry na. Naghintay po ako doon. Kala ko po pupunta kayo. Talaga? Sorry na. Sorry na. Huwag ka na magtampo. Ayos lang po yun. Hmm? Tapos naman na po. Yeah. Ang mahalaga po, nabinyagan na po si baby. Hmm. Buti nga yun. Nakita na rin naman na po tayo. Kita na. Opo. Saya na. Alam ko naman po na may schedule po kayo kay Kuya na po minsan. May mga din po kayo pinagkakaabalahan. Lalo po pag-linap. Oo Pero nga mas eh. importante po yun. Importante ka rin naman eh. Gusto ko nga sanang magpa-excuse eh. Kaso nahiya ako. Sorry. Nahiya ako magpa-excuse. Ayos lang po yun. Masaya na ako po na naglilinga po kayo. Kasi naman po Hindi nga eh. Iba yung sinasabi ng ano mo eh. Iba yung sinasabi ng mga mata mo. Parang kang malungkot habang sinasabi mo yan. Mayroon po, hindi na po. Malungkot ka. Hindi. Bakit ka malungkot? Kanina pa po kayo dyan? Sa labas? Medyo. Hinihintay ka namin eh. Naghihintay naman ako. Buti nga. Nakita ka naman namin agad. Oo, alis na ako. Sana po kayo. Sige po. Hatid ko po kayo. Huling mensahe. Mamaya ha. Hindi kakalimutan. Naghihintay ako sa'yo. Sa chat mo. Okay ba? Napipilitan ka lang yata eh. Sige na po. Sige. Ayun na ako. Mamaya. Sige. Grabe mga kalingap, hindi ko alam kung ako lang ang nakapansin pero sigurado ako marami po ang nakapansin mga kalingap ng mas lalong pag-blooming at mas lalong pagganda po mga kalingap ni Viancy habang tumatagal po ang serye ng Tambalang EDSI ay mas lalo pong gumaganda at nagdadalaga po mga kalingap itong si Viancy mga kalingap. Talaga naman blessed na blessed mga kalingap kung makapanood po natin yung part 36 ng Tambalang EDSI ay talaga pong blessed na blessed mga kalingap, hindi lamang si Viancy kundi po ang kanilang buong pamilya dahil nadagdagan na nga po ng another 100 square meter po yung lote po na pagtatayuan po ng kanilang bahay. So congratulations po sa family nila Viancy at syempre kay Viancy at kay Kalingap Edu sa success po ng kanilang Tambalang EDSI po mga kalingap. At dun nga pa mga kalingap sa kanina sinabi natin na mag-share po tayo ng bulong po mga kalingap patungkol po sa ibinahagi sa atin na totoong dahilan po ng tampuhan po ni Viancy at ni Edu. So mga kalingap, nalaman po pala natin na ang una po pala talaga mga kalingap na nagtampo bago magtampo si Kalingap Edu ay si Viancy po. Dahil merong isa pong special event sa family po nila Viancy kung di po ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong, ito po ay binyag mga kalingap ng kapatid po ni Viancy. Kung tama po ang aking balita, ang aking source ay binyag po ng kapatid ni Viancy at hindi daw po di umano mga kalingap naka-attend si Kalingap Edu sa binyag dahil marami rin pong ginagawa si Edu at merong schedule din sa pagmi-mission at pagsama po sa pag-charity vlog mga kalingap kila Kalingap Rab. At dun nga po mga kalingap nagkaroon ng konting tampuhan at medyo nagtampo nga daw po si Viancy at yun yung tingin kong dahil
dahilan mga kalingap kung bakit may ilang araw din po na halos hindi din po nagpaparamdam daw si Biancy kay Edu, at si Edu naman ang nagtampo. Nang rason naman ni Biancy mga kalingap ay medyo naging busy rin po siya mga kalingap sa mga kaganapan at mga nangyayari. So, yun nga mga kalingap, talagang marami pong kaganapan, maraming nangyayari po na hindi po natin nalalaman, pero yan po ay normal lang mga kalingap, normal pong nagkakaroon ng tampuan sa pagitan ng ating mga love team, pero ang importante po, ang mahalaga po mga kalingap, ay okay na po sila mga kalingap. At yun nga, talaga nakita rin po natin yung pagpaalam ng mag-wifey at hubby bago matapos yung vlog sa part 36 ng Tambalang EDC. At abangan din po natin anumang araw ngayong linggo ay i-upload na rin po at gagawin ang inaabangan natin part 37 ng Tambalang EDC para bigyan kayo ng mga update at kaganapan sa ginagawang bahay para kay Biancy at syempre sa Tambalang EDC. So yun lamang po mga kalingap at maraming po salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.